Okay, let's get our hearts ready. Ito po ay pangdalawampung parts na ng pag-uusapan natin ng 1 John 3:16. 1 John 3 verses 16 to 18. So sa inyo pong nandito at yung mga uh, sumasali sa mga Bible studies na iba't iba ang topic na pinapag-usapan, ito naman po, be ready. Be ready po to hear from Pastor Alvin. At syempre, kasama niya ang kanyang may bahay na si Leslie. Salamat po sa kanilang mag-asawa. So, pakinggan natin. Pakinggan natin na ang ating pong tagapagturo ngayong gabi, Pastor Alvin, and of course, si Leslie. Okay, we're ready, Pastor Alvin. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang hapon, mga kapatid. Hello. Evening po. Kamusta po kayo? Buti. Sagot po kayo. Sagot daw kayo. Mabuti naman po. Evening po. Mabuti kami. Good. Wow. Okay po. Let us study sa gabi po na ito. Kung may mga physical Bible po, we encourage everyone na buksan po natin. At saka kung meron pong mga participate po tayo para po may talakayan po tayo ngayong gabi. Kasi may natututo rin po kami at ang bawat isa natututo po sa atin. Yes. Praise God. Let us open our Bible in 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Po ating pong basahin, i-meditate po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Sabi po dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kaya niyo po ako manalangin ng maiksi. Salamat po Lord sa gabi po nito, sa hapon po nito. Isa pa, we ask Lord na ang iyong banal na Espiritu ay bigyan kami ng kaliwanagan sa mga salita po ninyo. Help us Lord na may apply po namin ito. Give us Lord insights and reflection. O Lord, upang mga ito ay patuloy po namin maunawaan at ikaw po Panginoon ang siyang mailasa po. Salamat po sa iyong papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, sa mga nakaraang pag-aaral po natin, natalakay natin ang Book of John na punong-puno ng paalala. Hindi ko po nasimulan ito, no? Ano bang week lang po ako mabot? Part 15 ba? Kalimutan ko po Yeah. kung anong week. 15. 15. So, yung first John po, punong-puno siya ng paalala na po natungkol sa pag-ibig ng Diyos at kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Sa kabila ng mga panggugulo ng mga false teacher ay meron pong madiin na paalala po. Madiin na paalala po ni John na tayo ay mga anak ng Diyos. Binabanggit niya din po yung diin ng kasalanan. Ngunit yung mga believer na nananatili sa pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyang iniingatan. So, in verse 16, diyan tayo sa ating text. Next po natin. Next slide. Yan. Pwede po ba natin itong i-meditate? Ang ganda po nitong verse 16. Ang sabi dito natin nalalaman ang pag-ibig. Okay, scholar. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Pwede po bang magbigay yung bawat isa ng reflection dito po sa verse na to? At bago po natin tuluyang ibigay po namin o yung aking sariling paghahanda and Pastor Noel. Ano po ba yung reflection po natin dito sa verse 16 na to? Ano po ba yung naaalala natin? Ano ba yung
sa tingin po ninyo gusto ibigay po ng verse 16? Pwede po bang marinig ko yung bawat isa kapag participate po tayo regarding this verse? Sige po, meditate nyo po. Kapag kayo ng 1 minute, 2 minute. Ano po ang pwede po natin dito i-reflect o ano po yung mensahe ng Panginoon dito sa inyo? Ano po, good evening po, Pastor. Yung pag-share po ng gospel, especially sa family and friends, at the same time, align siya sa mga tinuturo sa Bible. Sorry po. Yung mga sinashare po sa mga kakilala natin, or even sa mga strangers po. Yung may inline siya sa scripture, and as well as yung pagbabasa ng Bible everyday. Yun lang po. Praise God. Sige pa po. Anyone? Sino pa po ang gusto magbigay ng reflection? We have 14 participants. Sige po, magbigay po tayo ng reflection in verse 16. Siguro po yung dito po sinabi, dito natin malalaman ang pag-ibig. Di po ba namatay po siya para i-save po yung kasalanan po natin. So, yung pag-aalay natin sa kanya, ano naman po, yung inaral din po namin nila Pastor Noel Puno na parang hanggat maaari, dapat tayo ay maging matuwid. Pagka nakaharap natin siya, parang paggalak-galak, parang gano'n. Papakita natin sa kanya na pinupupurihan natin siya. Ganun po. Na naniniwala tayo na may pananampalataya po. Yes. Praise God. Beautiful. Sino pa? Meron pa po. So, sabi po dito in verse 16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Nialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So John is giving us a deep meaning and definition ng love. Isang tumpak, tiyak, totoo, walang kulang, na ibig sabihin po ng love. Aside from this, wala na. Sabi po rin, inaalay ni Kristo. Sino ba si Kristo? The Anointed One. Diyos na nagkatawang tao, lumikha ng langit at lupa, the author of life, hindi po siya ordinaryong tao. So, sabi po rito, kaya dapat nating ialay. Meron pong, pa-next slide po, sabi po rito, how we should respond sa love ni Lord, dito po sa verse 16 na to. Meron po akong tatlong nakitang tugon dito po sa verse na to. Sabi po rito, how we should respond, next slide po tayo. Yan. Paano po ba tayo dapat tumugon sa love ni Lord in this verse? Una, yung tinatawag po na naturally. Yan. Naturally. Kaya dapat, sabi po ng verse 16, dito natin nalalaman, sabi niya sa second line, kaya dapat, naturally, ito yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyanong naliwanagan na sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay hindi option sa atin na sige, pag may time ako, o kaya kapag kaya ko na, kaya napakahalaga po na very natural sa isang taong naliwanagan na ialay yung kanyang buhay para sa mga kapatid. So, John is addressing mga kapatid, ibig sabihin, believer. Naturally, dapat ganito talaga yung dapat maging tugon natin Kasi, parang minsan kapag puno tayo ng problema, puno tayo ng mga alalahanin sa buhay,
nakakalimutan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Bumabalik tayo sa default system natin at we forget the love of God. Nakakalimutan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya dito, sabi dito, naturally dapat yung Kristiyanong naliwanagan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa kanya option yung pag-alay ng buhay. Alam niyo po yung simpleng pagkamusta, simpleng pagdalaw sa kapatid na maaaring dumanas ng kahirapan sa buhay o matinding problema, may mga pinagdadaanan, malaking bagay po yung pangangamusta natin. Malaking bagay po yung, sabi nga dito yung pangalawa, we have to be intentional intentionally. Ano pa yung respond natin? Pangalawa po, next. Sabi dito, we have to respond intentionally. Dapat merong tayong intentional na talagang dalawin sila, pasyalan sila. Lalo na, alam ko po, mahirap po para sa inyo dyan sa Australia, no? Sa kabila ng pagiging busy nyo po, o maaaring sa bawat isa po sa atin, ay nagagawa po natin yung mga paalala po na ito ni John sa atin. You have to intentional talaga na dalawin, kamustahin yung mga kapatid natin sa Panginoon. And lastly, nakita ko po dito yung tinatawag na compassion. Yeah. Naturally, intentionally, and compassionate. Sabi dito, ialay natin, kaya't dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Yan. Kaya, mahalaga po na meron tayong compassion sa isa't isa, nararamdaman po natin yung bawat kapatid natin sa Panginoon at alam natin kung paano po natin sila, sabi nga rito, ay bigyan ng panahon, bigyan ng pangangamusta, pagtapik, at of course, may panalangin din po sila. Ito yung tamang tugon na sa tingin ko pong pinapakita ni John based dito sa verse 16 kung ano yung dapat natin gawin. Kaya sabi niya, kaya dapat din. Very natural. Na ito yung dapat gawin ng isang Kristiyano, naliwanagan. Intentional siyang dalawin, meron siyang pagpusa, meron siyang dapat gawin. Amen. Amen. So, meron po kayong gustong idagdag dito sa verse 16? Ayun po, Pastor. Pastor Alvin, paano naman yon? So, sabi nga dito, nagmamahal ako naturally, nagmamahal ako intentionally, nagmamahal ako compassionately. Paano naman kung hindi naman sinusuklian yung mga pagmamahal kong binibigay? Walang akong nararamdamang katulad ng binibigay ko. Paano naman ako, ano ang dapat kong reaction or hanggang kailan? Hanggang kailan ako naturally loving, intentionally loving, compassionately loving? Wala. Wala akong nakikita, nararamdaman. Walang bumabalik sa akin. Paano Amen. gagawin ko? Bilang isang Kristiyano po, kaya nga sabi po ni John dito natin malalaman ang pag-ibig. Dito natin malalaman. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Regardless po kung ano yung gawin ng kapatid natin sa atin, tumugon man siya o hindi, ay ginawa po natin kung ano yung tama. Ang sabi nga sa Santiago, ay yung alam mong tama ay hindi mo ginawa ay pagkakasala sa Diyos. Ibig sabihin, alam natin kung ano talaga yung tama. Pero kung hindi mo yung gagawin, isang kasalanan na rin sa Panginoon. It doesn't matter kung gantihan niyo tayo o hindi. Ang mahalaga, ginawa po natin yun. At ito yung tama na tinuturo po sa atin ng Panginoon. Yeah, I agree. Okay. Okay. Lalo na po sa mga sa mga pananalita, kailangan loving, naturally, intentionally, and compassionately. Maganda nga yung namin yung pinag-usapan kagabi, yung pananalita. Isang nag-highlight doon, kailangan maging malumanay tayo. Hindi mabagsik. Kasi pagka malumanay ang sagot, minsan kahit galit ka na,
na ano nababago. Yun ang dapat nating isang naturally na ipinapakita natin sa mga kapatiran natin. Maganda nga yung testimony ni Girly kagabi. Girly, pakiulit mo nga yung anong nagiging reaction mo pag galit na galit ka pero pag yung taong nagalit ka ay malumana yung sagot. Ganda nung shinare ni Girly Yung kagabi. sa ano po, yung sa Oo. anak ko. Yung malumana yung sagot sa'yo tapos nabago na, nawala yung init ng Po, ulo mo. yung pag nagagalit ako dahil nga po, teenager nga po yung anak ko, tapos isang 6 years old. Siyempre makalat, tapos yung teenager ko, 5 dangkal na lang, nandun na yung basket, yung damit, nasa labas. Kaya magagalit ka kasi pagod ka na sa trabaho, pupulitin mo pa. Tapos magsasagot yung anak ko na, Mami, kasi tired ako. Ito sa school. So parang, oo nga, no, tapos sasabihin nga po ng asawa ko na, ba't pinapagalitan mo? Alam mo yung mga bata nga, ang age gap daw namin, dapat mas naiintindihan ko. Kasi malayong age gap namin. Tapos yun po, pag sumagot yung mga anak mo ng, sorry mami, gano'n. Parang titiklop ka na, parang, oo nga, sige. Parang hindi ka na magagalit kasi, yun malimanay na yung sagot eh. Parang wala nang karapatang magalit ulit po. Parang gano'n po. Parang, malaking bagay po yung pag maliwanay na yung sagot. Nakakadala po ng damdamin. Yeah, I agree. Yun, Pastor Alvin, isa yun sa magandang testimony yung pagsagot natin. Kailangan hindi maramdaman at makita nila yung yung pag-ibig, no? Yung ating communication. Pastor Alvin, nakamute. Nakamute ka. Ayan. Praise God. Kaya totoo po, talagang mahalaga po talaga kung papaano din tayo magsalita. Yan. Kaya dito po sa verse, sabi nga po dito sabi nga po dito yun. Sabi po ni Jesus dito in John 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglay ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ganun din po sabi niya sa John 10 verse 11. Sabi po sa next verse, ako ang mabuting pastor, inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Paul, meron din po siyang meron din siyang ganyang nararamdaman. Sabi po niya sa 2 Thessalonica 3:8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Kaya very natural talagang kapag ang isang tao nakaramdam o naranasan yung pag-ibig ng Diyos, hindi po pwedeng wala siyang gawin, hindi po pwedeng wala siyang pakialam doon sa ginawa ng Diyos. Talagang magre-reflect po iyon bilang isang Christian. At natural lang po sa akin. Kaya mahalaga po talaga yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Siguro kailangan natin i-qualify, no, Pastor Alvin. Ano ba talaga ibig sabihin ng ialay? Magpakamatay? Ibigay mo ang buhay mo? Kasi nga, hinintulad kasi yung yung main scripture natin. Ayan. Dito natin malalaman ang pag-ibig. Ang sabi, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So alam natin, literally, inialay ni Kristo yung buhay niya. Nagpakamatay siya sa atin. Ngayon, ganun din ba ang sinasabi sa atin, Pastor Alvin? Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Do we have to die for others? Sa mga kapatid natin, literally die, magpakamatay? Ito ba talaga ang itinuturo ng scripture? Kasi baka maraming malito na. Ang hirap namang gawin ito. How can I die for someone?
Hindi ko yata kaya yan, lalo na dun sa mga kaaway ko. Okay. Hindi po ito ano, baka po nga tama ma-misinterpret natin. Yung pag-alay dito is by giving us time kasi nga sapat na yung ginawa ni Lord sa atin that He died for us, for our sin. Kaya nga 'di ba sa First John, minumulat po niya tayo, lalo na yung mga believers that time, na dapat maunawaan nila na si Kristo namatay na sa kanila. Kasi nga pinapalabas ng mga maraming mga false teacher dito na hindi sapat yung ano, hindi naman totoong nagkatawang tao si Kristo, hindi naman siya, ang mundo ay sobrang sama at parang sinasabi po rito na ganun din tayo, may kailangan tayong gawin, meron tayong kailangan ialay. Kasi nga, doon papasok po yung pananampalataya at gawa na sinasabi din po ni James in chapter 2 verse 15 to 16. Nailagay ko po ba dyan sa Santiago? Ayan. Wala eh. Nandito ba? Diba? Sabi po sa Santiago 15, halimbawa, ay hindi, nandiyan po yata, kaso sa isang verse kanina pa. Ito. Yan. Kaya meron po siyang illustration. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at pakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? So yung battle ay meron pong kinalaman lagi yung ating pananampalataya sa po yung gawa natin. That doesn't mean na talagang kailangan mamatay tayo, kundi yung pananampalataya at gawa, magkasama po yan sa saving faith na tinatawag. Na bilang isang Kristiyano, mapapatunayan na ligtas ka na meron kang mabubuting gawa. Hindi ka gumagawa, hindi ka nagiging mapait sa kapwa mo. Hindi mo basta iniaalay yung buhay mo para lang masabing meron kang pananampalataya. Kaya laging magkasama yung gawa natin at saka yung pananampalataya natin. Kasi sabihin nila, marami ang views, lalo na noon, paniniwala natin na kailangan natin gumawa ng mabuti para mag-merit tayo pagdating sa langit. Parang nag-iipon ka ng mabubuting gawa para makapasok sa langit. Pero hindi pala yun eh. Na yung good works ay demonstrated yon dahil niligtas tayo ng Panginoon. Kaya yung pag-alay, hindi po yun yung kailangang mamatay tayo. It's a deep meaning ng talagang pagtugon po natin doon sa ginawa ng Diyos. Yun. Another pong reflection. May tanong po kayo. Tanungin natin si Pastor Alvin. May dalaga lang po ako, Pastor. Hello po. Sige, Dax. Naalala ko lang po yung parang yung ibang meaning ng love sa Bible. Yung pong ibang, parang yung mga lumang version, ang tawag po is charity. Love. Parang yung mga naunang translation. So parang, pag sinabi po kasing charity, you give it for free. Parang inaalay mo talaga or binigay mo without asking for anything in return. So parang ang dating po sa akin is unconditionally binigay yung kung ano man yun, either your time or effort or visiting your brothers, ganun po. So any effort po na inalay, parang it's like charity. You're giving for free without conditions attached. Parang ganun po yung sa dating yun. Very good. Maganda yung pinoint ni Dax. Lalo na kasi sa King James, di ba, Pastor Alvin, yung ang love ang ginamit ay charity. So, maganda yung binanggit ni Dax. Okay, magtanong po kayo.
Handa naman pong ano eh, handang sagutin niya ni Pastor Alvin. Sabi po. Siguro din, Pastor, dapat i-qualify din natin yung mga kinds ng love na kasi sa Greek po yung love marami pong ibig sabihin eh. Di po ba? Katulad halimbawa po yung eros. So it is a one word of love. It describe yung po bang tinatawag nating love or attraction sa opposite sex, sexual love. So we call it sa Greek po, ang tawag nila doon na eros. Yung pangalawa po yung storge, na ito naman po yung love natin sa ating mga anak, sa family, yung between a parent and child, or between family members. And then the philia is that brotherly love na pwede mong gamitin sa mga kaibigan, they give you. But yung pong love dito na tinutukoy is agape, which is unconditional love. So it describes the loves without changing, di nagbabago, walang inaantay na kapalit. Or even, katulad po kasi kanina, yung sinasabi niyo po kanina, paano pag hindi nire-reciprocate yung love. So, yung love dito na sinasabi sa atin ni Jan na dapat gawin natin is something that we can give without expecting to receive anything. Kaya yun din po yung example kanina ni Pastor Alvin, na kahit nga sa strangers hindi mo kilala, kasi normally we just express good things sa mga taong kilala natin o taong mahal natin with those type of other love. But if we love the Lord, so we ought to, hindi po natin mapapantayan yung pagmamahal ng Lord. Even yung, hindi po wala na pong kabuluhan yung buhay natin, hindi po ito makakasalba ng kahit sino. Pero yung kahit po sana lumapit doon sa pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, na hindi ano yung tawag dito, hindi nga po nagsasalita ng yung lahat malumanay, something like that. Na alam ko lahat tayo doon hindi pa maabot sa ganun, pero if we decide to do that or to be on that level, tutulungan naman po tayo ng Panginoon para mapunta tayo sa ganung level. So yun lang po. Yeah, beautiful. Maganda yung yung sinabi ni June, iba't ibang klase ng pag-ibig. Beautiful. Pastor Alvin, meron naman akong tanong. Ito kasi nandito tayo sa James 2:15-16. Ang maganda nga example na binigay ni James ay kung ang kapatid mo walang maisuot, walang makain, hindi lamang na ipagpe-pray mo siya o bibigyan mo siya ng good wish, magbihis ka at magpakabusog. Pero hindi naman natin binibigyan siya ng kanyang pangangailangan. Ngayon ang tanong, Pastor Alvin, meron bang limit ang pag-respond mo sa pangangailangan? Kasi sabi dito, kung walang maisuot, kung walang makain, tulungan mo. Okay, marami kasi sa atin na, lalong na tayong mga nandito na Pilipino, na pag may lumapit sa atin at kasi pag naalala natin ito ba ay walang limit, walang kondisyon. Lahat ng lumapit sa atin, na kaya naman natin ay bibigyan natin ng maisusuot, bibigyan natin ng makakain. Kahit ba paulit-ulit ito, pabalik-balik siya, na tayo na ang inaasahan, tayo na ang kinukuhanan ng lahat ng pangangailangan. Meron bang limitasyon ang mga bagay na ito? Pastor Alvin. Okay. Nakakaano po yun, no? Pero sabi po ng Kawikaan 19, meron din po akong text. Balikan lang po natin ang content. Kawikaan 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. And ganun din in Matthew 10 verse 16, si Jesus nung send niya po yung mga disciples na maaaring kung ano yung po pwede na lang ma-experience. Sabi ng Panginoon sa kanya, be wise as a serpent and be harmless as doves. Ibig sabihin, yes, maging mabait tayo, pero dapat maging marunong din tayo, maging matalino rin tayo.
Kasi samantalahin din yung kabaitan ng isang tao. Lagi ako may napapala rito, lagi ako may nakukuha rito. Bagamat mabait tayo, dapat maging matalino rin po tayo kung paano natin sila i-deal sa mga ganitong bagay. Pero ako, I do believe ako personally po kasi, lalo na, ako po sa inyo, kapag may namamalimos, binibigyan niyo po ba agad ng pera? Ako, mas pinipili ko, bigyan na lang ng pagkain. Lalo na kapag may mga ganong pangyayari. Kasi nga, kailangan din natin maging matalino. Minsan, na-abuse yung ganoon at hindi po sila natuturuan. Iba kasi yung mabait sa matuwid. Kaya makita po natin na alam po natin lahat ng bagay na pagtulong natin. Pag kay Lord natin ginagawa. Time will come, si Lord din naman mag-reward. Pero hindi naman tayo nag-aantay. Hindi naman natin yung ginagawa kasi i-reward tayo ng Panginoon. Dapat nga naturally po sa amin. But ganun pa man, sabi ni Jesus, maging matalino tayo tulad ng ahas, pero maging maama naman tayo tulad ng dove. Pwede magdagdag, Pastor, ng verse. Apo. Yes, June. Pwede po dun sa Proverbs 3:27 kasi sabi dun, do not withhold good from those to whom it is due. Ito po yung pinaka-importante, when it is in your power to do it. Kasi binanggit niyo po kanina kung may kakayanan kang tumulong, hindi mo na sasabihin sa brethren mo, sige, pagdadasal kita. Mm. Kung ikaw ang nakaalam at meron kang kakayanan tumulong ka. Pero tama po kayo, dapat may wisdom. Sabi dito sa Proverbs, do not withhold good from those to whom it is due. So the fact that you are able to help at that instant and then may lumapit sa iyo, so malalaman mo naman po yung tamang pagtulong. And anyway po kasi ang pagtulong, it's an opportunity to be a blessing. And the Lord will not withhold His reward to those people who are doing good. Na sinabi niya rin po yan sa kanyang salita. Hindi po tayo kumikilos kasi sa reward, pero kumikilos po tayo dahil mahal natin ang Panginoon, pero ang Panginoon po in return will reward us. Something like that. So, ito po yun, when it is in our power to do it. Dapat talaga po may wisdom and may leading ng Panginoon. So, yun lang po. Beautiful. Beautiful. Dagdag lang din po, Pastor. Sige, Pearl. Sinabi din sa John chapter 12 verse 8 na, for you always have the poor with you, but you do not always have me. Importante naman pong tumulong sa mga mahihirap, pero ang main mission ng Panginoon ay talagang not to eliminate poverty, but to bring salvation. Yan po. Tapos na? Na-mute yata. Na-mute si Pearl. Pearl, na-mute ka. Hello po, naririnig po ako. Sige, yan. Yan tuloy mo. Nakamute po ako, Pastor. Kanina, natapos ka na ba? Hindi. Yes po. Yun lang regarding sa pagtulong. Narinig po ba yung verse? Oo. Yeah. Yun lang po. Hindi pala. So regarding sa pagtulong po kasi, minsan kasi po parang as Christians, parang gusto nating tulungan lahat ng mahihirap sa buong mundo. So i-refer ko lang po yung John chapter 12 verse 8 na sinabing, for you always have the poor with you, but you do not always have me. So importante naman po talagang tulungan natin ang mga mahihirap, pero ang main mission ng Panginoon is not to eliminate poverty, but to bring salvation to humanity. Yan po. Yeah, maganda nga yun. Maganda yung maganda yun, Pastor Alvin, no? Yung sinabi ni Pearl. You will always have the poor. Yun yung no? Di ba yun yung sinagot ni Jesus Christ nung challenge siya
ni Peter kasi nasa bahay si Jesus Christ noon. Tapos inanoin siya ni nung isang babae. Ang ginamit yung mahal na mahal na ointment. Ngayon, challenge siya ni Peter. Sabi sa kanya, bakit hindi mo sana ibinenta na lang yung ginagamit sa yung ina-anoint kayo, yung ipinapahid sa iyo, sana ibenta na lang yan at bili ng pagkain dun sa mga mahihirap. Di ba? Yun yung sagot ni Jesus Christ na hindi you will always have the poor but you won't always have me in your presence. Yun. Yun, maganda yun eh. So, even Jesus Christ na-challenge siya, challenge siya ng maling konteksto, sinabi sa kanya, kaysa nagpapaanoin ka na ang mahal-mahal nung ginagamit na yan sa'yo, sana ibenta na lang yan at ipakain sa mga pulubi. Yun po. Kaya yun po, maganda yung in-explain nga ni Pastor Alvin sa atin kasi po may limitasyon. May limitasyon ang pagtulong. Kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng yun nga, merong guidance. Minsan po kasi talaga ang pagtulong ay kasama rin yan sa pinapagdasal natin. Minsan we can be swayed by yung yung awa sa puso na ibig sabihin minsan yung sobrang awa natin yung tao nagiging depende na sa atin at nawawala na ng pag-asang magtrabaho, umaasa na lang sa atin kasi nararamdaman niya na maawain tayo bukas ang puso natin, madali tayong magbigay ng tulong. Yeah, maganda po ang Biblia na binabalansin niya ang lahat ng itinuturo niya sa atin at pinapagawa. Yun na po. Salamat, Pastor Alvin. Balikan po natin, sabi po ng 17, dagdagan ko lang po. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid, so take note, ito'y kapatid, kapatiran, kapwa mananampalataya, sabi dito, ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkita niya ito ng tulong, nasasabi pang siya yung umiibig sa Diyos. So, basically, talagang ang una nating tulungan, lalo yung mga kapatiran natin, kung meron talagang kailangan, talagang tayong magkakapatid sa Panginoon nung unang-unang nagtutulungan. Sa Deuteronomy, pinaalala rin po yun ni Lord. Sabi po sa Deuteronomy 15, verse 7 to 8. Nandiyan po yata yan. Ayan, sabi po sa Deuteronomy, pagdating niyo sa lupain, binigay sa inyo ni Yahweh, papasok po sila sa pangako ni Lord na promise na huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ng babae na nangangailangan. Sa ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. So talagang paalala ng Panginoon, yung mga tayo magkakapatid sa Panginoon, lalo tigit sa mga alam po natin na kailangan. Sila yung dapat talaga tayo po yung unang mga nagtutulungan sa mga gatong bagay. Nalala ko po habang tinatype ko ito kanina. Meron pong kasi nagme-merienda kaming mag-asawa after po ng gawain sa isang kapatid. Bigla may pumasok na na babae, ay sa masuot niya, sabi niya, kuya, pahingin pagkain. Pera muna. Ay, pahingin pera, sabi niya. Pahingin pera. Hindi po namin kilala talaga. Nakabukas yung gate. Biglang pumasok sa pinto, kuya, pahingin pera. Naka-headphone ako, may pinapakinggan po ako. Kikinig ako ng background music habang nagtatay. And then, hindi ko naman intindihan, sabi po ng wife, humingi siya ng pera. Sabi ko naman tinapay. Binigyan namin ng tinapay. Tapos, sabi niya, lagyan mo pala. Salamat. So parang doon pala nakulig ako. Sabi ko, ba't pabili ka ng palaman? Medyo anoy ka pa. Medyo nagugulo. Sabi yung, tinatay ko po ito Kasi kasi
Sana ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Sabi ko, binigyan tinapin, may palaman naman, di po pinalaman. Ang tawag dito. Ang bilis May, naman. ang bilis nung tinuturo na to. Unang-una, ako yung tinuruan nila. Bagamat pera hinihingi, sabi ko, bigyan mo ng pagkain. Kasi nga, I usually give food na lang kaysa sa pera. Kasi hindi mo alam kung ano eh. At kailan. Nakaraan naman, may parang umiikot-ikot po dito sa lugar. Nanghingi ng tulong. Pera. Tapos, ako, parang isang family po sila eh. And then sabi ko, ano po ba yan? Sige po, papasyal ako sa bahay ninyo. Any amount daw, may pirma ng barangay, tapos may date. And then, wala akong nagawa, magbigay na lang din ng tulong. Kasi nga, that is the moment na parang kailangan na nila ng tulong. And then sabi ko na lang, sige papasyal kami, binigyan nila address, they are willing to give address. Kasi unang-una kapag hindi nila alam, o kapag hindi tulog sasabi ng totoo, kung ano na lang sasabihin nyo. So talagang mahalaga po yung maging marunong tayo. I'm not saying na marunong na marunong ako. Kundi dapat, sabi nga ng Bible ni Jesus, be wise as a serpent and be gentle as dove. And that is the time na bago ako magbigay, shinare ko muna yung gospel. Tumanggap muna sila kay Lord. Kaya in every opportunity, talagang magamit din po natin para ipakilala kung sino yung unang-unang nagbibigay ng tulong. And Mm. so, kaya sabi po rito, sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Naalala ko din po yung kwento sa Mark chapter 12, verse 44. Hindi ko na po nailagay doon. Naalala ko po yung byuda doon. Diba, kailangan po ng good works, kailangan makita dun sa mga taong milala sa Diyos. And yung byuda, maraming mayaman nagbigay ng kanilang kaloob. And then, minention ni Jesus, sabi niya, marami sa mga tao na yon, bahagi lamang ng kayamanan nila yung binigay. Pero yung nagbigay ng ilang kusing ay minention ni Jesus, which is yung byuda. Kasi binigay niya yung lahat-lahat sa kanya. Kaya at the end, alam ng Diyos po lahat ng yung bagay na ginagawa natin, yung pagtulong natin, yung bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Kasi nga talagang alam ni Lord yung puso natin. Kaya mahalaga po na kagaya nito, na makita po talaga sa isang Kristiyano na merong tamang relasyon sa Diyos, yung ganitong klaseng pag-uugali. Any Yan. additional po in verse 7? Oo, may naalala rin ako, Pastor Alvin, kasi nga itong binabasa natin, Deuteronomy 15:7 to 8, nasa Old Testament. Isang magandang, kaya malalaman natin na ang Diyos ay talagang nasa panig ng mga mahihirap na mga nangangailangan. Kasi kung matatandaan natin, kung siguro yung iba hindi pa nabasa yon o marami naman alam na, yung isang katuruan kasi doon sa Old Testament ay magpautang ka sa mga nangangailangan. At pagkatapos, tuwing ikapitong taon ay kakansilin mo na. Kansilin mo na yung utang na yun. Isang magandang katuruan yun no? Kasi nga siguro parang yung mga wala talagang ibabayad, kasi nga naman hindi sila habang buhay na magtatrabaho at may utang dun sa sa pinag-utangan nila. Kaya ang ganda no? Yung ika-pitong taon ang lahat ng utang sa iyo ay canceled na. Hindi mo na dapat singilin. Maganda yun no? Sa Old Testament. Jubilee. Oo nga, no? That could be very challenging kung ikaw ay nagpapahiram. Kung 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 ika-6 na taon na o ika-5 taon na, magpapautang ka pa ba? Ang madalas Oh.
Meron talaga, di ba? Nasa ano yun eh, no? Isa yun sa mga hindi naman ano subject ng pag-aabuso yun, pero isa yun sa makikita natin sa mga pinag-utos ng Diyos na para talaga yung mga pulubi, mga mahirap na umutang nun sa tindi ng pangangailangan ay hindi naman sila habang buhay ng ah, magtsatsaga or gagawin ng lahat para makabayad maski hanggang humantong na sila ay makulong. Kasi nga noong araw, pag hindi ka nakabayad ay pwede kang ipakulong. Um, yeah, mabait ang Diyos. Nakikita natin ang pag-ibig niya sa mga nangangailangan. Pero merong verse na Luke tungkol sa pangungutang. Ano, ano Jun? Hindi, kasi po ito sa sinasabi sa New Testament Sige, anong sabi? Luke 6:35. Sabi po, kasi associated pa rin ito sa love na pinag-uusapan natin. Oo. Sabi dito, but love your enemies, do good to them, and lend to them, expecting nothing in return. Then Hmm. your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and wicked. So, talagang related pa rin po ito dun sa Proverbs kanina na pag tumulong tayo according to our ability to help. Ibig pong sabihin, pagka tumulong tayo, wag tayo mag-antay ng kapalit. Or sabi mo, brother John, nangutang, hindi mo na pautangin. Well, kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo. Pero hindi, halimbawa, nangutang sa'yo ng 10,000. Brad, di ko kaya yung 10,000. Ito, 500 sa'yo na lang. Something like that. Kasi yun nga po ang ano natin ngayon, even po ako ngayon, ang ugali ko, alam naman ng mga kapatid ko, kahit yung mga close friends ko. Sabi ko, wag niyo akong utangan kasi hindi ako nagpapautang. Sabi ko sa mga kapatid ko, hindi ako nagpapautang, nagbibigay ako. Hmm. Takakayanan kong magbigay. Kaya alam po yan ng mga kapatid ko, kaya yung bunso po namin minsan talagang inutakan ako eh. Kailangan niya lang 10,000. Nanghiram sa akin ng 50,000. Tapos tawa siya ng tawa. Pero binalik din niya, sabi niya, hindi kuya, ito lang talaga kailangan ko kasi alam ko yan ang prinsipyo mo eh. Pero yun po, kasi di ba po, minsan yung utang sa ating mga kaibigan, kamag-anak, nagiging bunga pa yun ng pag-aaway eh. Correct. Pag pinutangan ka, nangako sa yung babayaran, tapos di ka binayaran, syempre sasama ang loob mo. Correct. Kaya ang turo po sa atin talaga, unang-una, magkaroon tayo ng karunungan, ng wisdom. And then, kung may ability tayo at kakayanan tayong tumulong, gumawa tayo ng pagtulong ayon sa ating kakayanan. Yun lang po. Kaya ka po sa amin, even kaming dalawa po ni Alma, paglalapit sa amin, tatanungin ko siya, kaya ba natin? Or ano ang kaya nating ibigay? Yun po yung isang tanong na ano. And then, sabi po dito that the reward will be great. Sabi ko nga po kanina, hindi naman po natin gagawin dahil sa reward eh. Unang-unang ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Pero ang Diyos po, hindi natin yan mapipigilan, bigyan tayo ng reward. Kasi yun yung sinabi niya that he gives reward to whom it is due. Something like that. So yun lang po. Beautiful. Brother Jun, mamaya mag-uusap tayo ha. Joke lang po. Talaga ba, Pastor? Hindi pa yun lang talaga kasi totoo po yan eh. Minsan, even po sa Bible study ko po namin in the past, yung may mga nahawa kaming Bible study. So, ang mga rule na ginagawa ko na po wag po tayong mag-utangan. Pero kung meron po kayong pangangailangan, i-open up nyo lang po. Ako po, prinsipyo ko na rin po yan. Talagang Oo. wala akong papautang. Meron at meron kang ibibigay, Pastor. At tatapatan ng Lord yan. Kidding aside. So, wow. Kaya ang ganda po, no? Ang ganda po ng tinuturo ng Panginoon. Siguro parang isang magandang bagay din yun. Kaya sabi ni Lord, kalaunan, tandaan ninyo, darating yung time, di na kayo magpapautang kasi kayo na yung magpapautang. Kaya hindi na kayo mangungutang. You will become head, sabi rito, hindi na kayo tail. Kaya ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Wow. So, tuloy po tayo. May gusto po kong idagdag, Pastor Noel, in verse 17. Last verse na ako. 17? Apo. So, papunta na ako. 18 na po ako nito.
Gusto ko pong idagdag. Proceed po tayo sa verse 18. 18. Verse po. Mga anak. Yan. So, dito, mga anak. Addressing to the believers. Tayo po ulit. Parang inire-remind ni John, tayo ay anak ng Diyos. Sabi po niya, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yan, praise God. Ibig kong sabihin, no, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Walang walang Christian plastic. Yan. May kasama pong gawa. Sabi nga dito sa ESV, deed and truth. Yan, sa gawa, saka sa katotohanan. Mga anak, addressing to believer. Kasi yung danger, dahil di ba problema po sa time nila, yung mga false teacher. Ngayon, sa dami ng maaaring nalaman nila, maging marunong na sila, maging maalam na sila sa salita ng Panginoon, ang danger, parang di ba, magaling na silang magpayo, magsalita, pero yung essence, talagang kahalagahan noong tunay na pagmamahal ay baka nakalimutan na nila. Kaya sabi dito, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yung danger, baka sa dami ng mga paalala sa kanila, baka dumulong na sila, baka dami na lang natututunan, nakalimutan na nila yung talagang kailangan gawin. Yung makita ito sa kanilang mga ginagawa. Kaya wala pong ibang truth kundi si Jesus, walang ibang hindi tayo makakagawa talaga ng mabuti unless makita po natin yung mabuting ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nalala niyo po yung in Lucas chapter 10 verse 25, yung Good Samaritan, noong naglalakad, diba yung merong isang ang tawag ito, napadaan, nagkwento po si Jesus ng parable kasi may tatanong, paano ba makapasok paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sino ba yung aking mga kapatid? Sabi po. Tapos instead na sumagot si Jesus, nagkwento po siya ng isang parable na meron isang tao na galing sa Jerusalem papunta sa Jericho. And then may nakasalubong siya at binugbog siya. Tapos may dumaan na unang-una priest. Yan, na supposedly dapat sila yung makakitaan ng mabubuting gawa kasi nagkapagturo sila. Pero ang ginawa, nilagpasan lang. Sumunod na dumaan yung Levites na ganun din. Na itong mga leaders na to, dapat sa kanila natin una makita yung tamang pagtugon sa pagtulong. Pero yung Good Samaritan, which is isolated, which is parang neglected sila, hindi sila pa pwede makasalamuha, siya pa yung tumulong doon sa nasugatan, doon sa binugbog. Kaya tinanong siya ni Jesus kung sino yung gumawa ng mabuti, yung mabuting Samaritano. Tapos sabi niya, mabuti, sabi niya, gawin mo rin yun. Kaya kita po natin doon yung tamang pagtugon sa tungkol doon sa tamang pagmamahal na tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos. Patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yan. Mabuting gawa. Ganun po. At dito po ako magtatapos. Beautiful. So, maganda po maintindihan natin tong verse 18. Thank you, Pastor Alvin, na yung mga verses na pinakita mo sa amin. So, maganda lang po na maintindihan natin tong sinasabi ng verse 18. Napatunayan ito sa pamagitan ng gawa. Tayo po ay naligtas
hindi dahil sa pamamagitan ng gawa. So yung pagpagawa natin ng mabuti ay hindi po yun ang daan para tayo maging ligtas. Pero pagkaligtas na po tayo, kailangan gumawa na tayo ng mga gawa. Kaya yun ang papatunayan natin na tayo ay ligtas na nga at patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yun po, para maging malinaw po sa atin lahat na ah, hindi po hinahanap sa atin yun o hindi yun na magiging daan para tayo maligtas before we got born again. So pag tayo mga Kristiyano na, mananampalataya na, yun ang papatunayan natin ngayon. That's beautiful. Sige po, hanggang ready pang sumagot si Pastor Alvin. Baka meron po kayong mga question pa tungkol sa napag-aralan natin o meron kayong gusto ibahagi bago tayo magtapos. Anyone else po? Wala na. So ako po na lahat tayo nalinawan. Ako po ay nalinawan sa mga pinag-aralan natin ngayong gabi. Lalo na po yung mga additional scriptures na sinare sa atin ni Pastor Alvin. Si Sister Leslie, meron siya idadagdag? Sinabi mo yung Meron daw po siya. pastor. Wait lang. Magana ako, pastor. Good evening po. Okay. Okay. Thank you. Kung wala nang dadagdag. Meron ba, Leslie? Maikli lang po. Ito po Sige. yung kanina pong reflection po namin, dalawa ni Pastor, dito po sa 1 John 3:16 to 18. Sabi ko po dito na when life gets hard, we forget sometimes po na kung ano po yung ibig sabihin ng love. Kaya magandang paalala po ito sa atin na kung ano po yung sinabi ng Diyos patungkol po sa pag-ibig na kinakailangan po nating taglayin. Tsaka mapapansin po kasi natin yung pag-ibig po ay na hindi nanggagaling po sa Diyos. Ito po minsan lumilipas siya, nababawasan, eventually nawawala po siya. At tayo po bilang mga tao, madalas ang concern lang po natin yung ating po mga sarili, patungkol po sa ating pamilya. Basta po, puro po sa atin, yun po yung kadalasan po nating mga ginagawa. Pero ito pong verse 16, challenge po talaga siya sa atin na yung mga mananampalataya po, dapat po talaga tayo ang unang nagtutulungan, nagbibigayan, para makikita po siya ng mga taong nakapaligid po sa atin, hindi pa po nakakilala sa Diyos na yung buhay po natin talagang kung ano yung natututunan natin sa mga binabasa natin, salita nga po ng Diyos, pinapamuhay po natin siya. Yan lang po. Beautiful. Thank you, Sister Leslie. Po. Okay. Salamat, Pastor Alvin. Kung wala na tayong ibang question pa. Okay. Salamat, Pastor Alvin, sa pangunguna ng discussion ngayon. At marami talagang tutulig sa inang ating puso sa pagtulong, sa pagpapakita ng pag-ibig sa pamagitan po ng 3 verses na pinag-aralan natin ngayon at saka plus mga additional scripture na binigay ni Pastor Alvin na tunay nga angkop sa ating pinapag-aralan. At sa lahat po na nag-participate, nagtanong at nag-input, salamat po sa inyo. Naging malinaw po sana lahat ang ating katuruan at this will be very challenging sa atin sa ating pong pagkilos bilang mga mananampalataya. Thank you everyone. Ngayon po, ang naitalagang mag-close ang prayer ay si Mayang. Good evening po.
Let's all pray. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude for this time together in your word. Thank you for the life of Pastor Noel and Pastor Alvin and everybody who gathered online today, for the fellowship, wisdom, and guidance you provided during this study. We pray that what we've learned today will continue to grow within us and bear fruit in our lives. Lord, help us to live out your truths each day, to love and serve one another, and to keep your eyes fixed on you. May your Holy Spirit empower us to walk in faith, to be a light to those around us, and to share your love with the world. As we go our separate ways tonight, we ask for your protection and blessing over each person here. Strengthen our faith and help us to continually seek you in all things. We give you all the glory and praise. We ask this in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Beautiful. Thanks, Mayang. Once again, salamat Pastor Alvin, salamat Sister Leslie at lahat-lahat ng nandito. Ganun po, nakagawian na natin. Sana po ay willing ang mag-turn on ng cameras ang mga kasama natin at kukunan tayo group picture ni June. Ako na lang po ang kukuha. Si June at si Ray, dalawang Okay, sige po, paki-on na po yung camera. Tingnan natin. Hello, Sebio. Si Sebio, kuya na siya, Sa Mayo, kuya na yan, Sige po, paki-on. Sino pa po ang gustong magpakita ng kanilang mga beautiful faces? Sige po, okay, sige. Kung ito na po, may oras pa po. Sino pang gustong sumali sa picturan? Okay, 1. Sige po, let's start counting na. 1, 2, smile. Ayun, ang gaganda na smile. Yeah, thank you po. Si Pauline. Bye. Pastor. Good night, everyone. Thank you po. Good night po. Thank you. Good Thank night. you, everyone. Thank you po. Good night po. Thank you, Girly, Anna, Sandy. Thank you. Salamat po. Good night, everyone. Have a good rest. Ay, hindi pa. Patayin nga